So magpahanggang ngayon mga sangkay, marami sa ating mga kababayan, talaga nga namang nag-aabang sa kung ano po ang magiging update dito sa nakawan o korupsyon sa flood control. Actually, di lamang po yun sa flood control. Marami pa po mga proyekto sa ating bansa ang ninanakawan mga sangkay. At napagtitripan nito mga politicians at mga contractor at mga opisyal ng DPWH dati. Pero mga sangkay, ano ba talaga ang plano? May mahuhuli pa bang mga big fish sa malaking problema na kinaharap ng ating bansa tungkol po dito sa korupsyon sa mga malalaking proyekto ng Pilipinas? Pag-usapan po natin ito kasi may nagsalita na po, ang DILG Secretary ay nagsalita tungkol dyan mga sangkay. At dinawin po natin. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, siyempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito po ay talagang namang hinahanap ngayon ng taong bayan. Kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. May plano pa ba, no, na hulihin itong mga involved dito sa malaking korupsyon na isiniwalat ni PBBM nung SONA. Nagsalita po itong si John Vic Remulla, ang DILG Secretary. Ayon po sa kanya, sinagot ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga nagsasabing tila nakalimutan na ng pamahalaan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Totoo yun mga sangkay, yung tanong ng taong bayan. Makikita nyo po yan sa comment section. Given na ang mga DDS na nagsasalita tungkol dyan, pero yung iba po dyan na hindi naman DDS, nag-aabang po talaga. Kahit ako, nag-aabang po talaga ako. Ako po ay naghihintay, ano nga ba talaga ang kanilang plano? May mga makukulong pa bang mga malalaking isda? Kasi si Jinggoy lamang po yung nasa loob eh. Tapos yung ilang mga DPWH officials lang. At ilang contractor, hindi ko alam kung may contractor pa bang iba, maliban po kay yung kay Zara. 'Di ba? Diskaya. So ngayon, wala pa po tayo nakikita ng mga involved eh. Madami po sa Kongreso. Madami po sa mga congressman, madami din po sa Senado. Pero hanggang ngayon, guys, Abril na po, wala pa rin. Ngayon sabi dito, kasunod ito ng pagkaka-aresto kay Zaldico sa Prague at pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa SEC authorities para sa posibleng pagpapauwi sa pugante. Sabi po dito ni Remulla, the wheels of justice may be slow, but it grinds. Tuloy-tuloy yan, saan po ni Remulla. Yan ang problema sa Pilipinas, mga sangkay. Ang bagal po talaga ng hustisya. Lalong-lalo na kapag ang involved ay mayayaman, mga makakapangyarihan. Ang bagal po ng hustisya sa Pilipinas. Yung judicial system po tayo, mayroon nga tayo niyan. Pero mga sangkay, yung sistema, kung paano po umuusad ito, napakabagal po talaga. Sabi po mga sangkay na Remulla, hindi kami tumitigil sa flood control scandal. In fact, there will be more revelations in the coming weeks. Bakit revelations? Bakit hindi mabibigat yung ginagawa? Gaya ng kasuhan na po yung mga yan. O di kaya, damputin na yung mga yan, mga sangkay, di ba? Kung mga revelasyon lang ito, aabot na naman po tayo ng yan. Aabot na naman po tayo ng, tawag dito? Ilang linggo na naman, ilang buwan na naman, next year na naman, wala na naman po mangyayari. 2027 na po next year. Halos isang taon na lamang po ni PBBM at that time, di ba? Mahigit. Tapos, kung wala po mapapakulong, magiging questionable po ang administrasyon ni PBBM. Di ba? Kasi wala pong mapapakulong. Mayroon naman si Bong Revilla at yung ilan sa mga officials. Pero, ang hinahanap pa po dito ng iba, yung sa House of Representatives at saka sa Senado eh.
Di ba hanggang ngayon, nag-aabang pa rin po tayo talaga mga sangkay. So ito, tingnan po ninyo yung komento ng taong bayan. Makikita po ninyo ang, kumbaga, tanong nila dito. Oh, sabi naman ng isang nag-comment dito, itong si Jans Rodriguez. Sabi po niya, kung si VP Duterte, sana ang presidente ng Pilipinas, kahit magkagera pa sa buong mundo, walang pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Tandaan nyo yan. She's truly a Duterte, one of a kind. She is undoubtedly the best and the brightest vice president ever. Yes na yes. Ang OA naman ng comment. Parang wala pong parang wala naman pong, parang hindi pasok sa pinag-uusapan. Sabi naman ng isa, Dilis Expedition, Baliena safe. Sabi naman ng isa, okay direct. Lights, camera, action. Sabi naman ng isa, revelation in the coming week kasi ginagawa pa ang script at nasa workshop pa ang gaganap. Kita nyo yan mga sangkay? Yung mga tao, ganito na po mag-isip. Kasi nga po, dati pa po ito mga sangkay. Halimbawa si Romualdez involved. Diba? Dapat, noon pa mga sangkay, nasa kote na po ito, pero ngayon wala pa rin, di ba? Oh. Salamat Sek, sabi dito ni sabi po ni Alex, salamat Sek kahit papaano na Bulgaria ang malaking isyo. At napakulong at may mga nabawing ari-arian. Sabi naman ni Nico, sabi nila wala pang December marami nang makukulong. Revilla lang naman ang alam po na kulong, di ba? Hindi po natin masisi mga kababayan natin. Bakit ganito po sila magsalita? Kasi nga naman mga sangkay, yun yung kanilang nakita para sa mga Pilipino. Ang big fish ay mga malalaking politiko. Yun yung nakikita nila mga sangkay. Hindi nila nakikita as big fish ang isang contractor at isang opisyal ng DPWH. Kasi yung mga politiko ang kanilang tinitingnan dito mga sangkay na involved talaga na malala. Sabi naman ni Jason, nag-iisip na yan sila paano nila madadawit si VP Sara. Kita nyo na. Sabi naman ni Boker, tuloy-tuloy yan, na matatabunan na lang. Tapos sabi ng isa, tapos na ang Pasko. Ambot lang June. Kita nyo mga sangkay. Di po natin maisisi ang mga kababayan. Kasi, anong petsa na eh. Magdi-December na naman pare. Ay, nagtoko ah. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.